umpisahan natin itong talakayan natin, mga kababayan, doon sa pagdepensa ni Bongo. Ayan. Sabi ni Bongo dito, Bongo defend Sara Duterte, no? Says no political harassment during Rodi's time. Yan, mga bossing. Kasi po, sila Bongo, sila Bato, yung mga kampo nila, mga kababayan, pinagmumuka sa mamamayang Pilipino. Naku, hinaharas ang vice-presidente. Pero iba naman po ang tingin natin doon, mga kababayan. Masyadong ginagamit ang kapangyarihan ng vice-presidente. Kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang masusunod. Hindi na po sinunod ang batas ng House of Representatives, mga kababayan. Yun naman po ang paningin natin doon. Ano? Pero kay Labunggo, naku, sinisikil. No? Masyado nang ginigipit ang vice-presidente, mga kababayan. Meron siya sinasabi dito. Dito na. Saan ba ako tuturo? Kaliwa, kanan. Kahit saan, basta dyan, ha? Hindi ko alam kung nandito yan kapag dating sa inyo o nandito. Ito siguro, Sabi niya, Bongo defends Sara Duterte, says no political harassment during Rodi's term. Nakalimutan yata nila, mga kababayan, si De Lima. Na 7 taon na nakukulong, mga bossing. No? Pagkatapos ng 7 taon, napatunayan, walang kasalanan mga kababayan. Yun po ba? Nakalimutan yata nila, mga kababayan, na kabilang po doon sa 20,000 to 30,000 na mga nabawian ng buhay, mga reporter po, mga mamamahayag. Nakalimutan ni Bongo yon. Baka busy sa paglalagay ng mga ng mga tarpaulin niya para sa susunod na kandidatura. Mga bossing. Basahin natin dito. Senator Bongo claimed that the political persecution being suffered by Vice President Sara Duterte, katayon, si BBM naman pala kasi may kasalanan, kaya gustong magpategi ng ating vice-presidente. No? Kasi ginigipit daw mga kababayan. Biruin nyo, dumating ng Kongreso, dumating sa Congress, wala na sa takdang oras, pinayagan pa din mga kababayan. Alang-alang dahil siya ay vice-presidente. No? Tapos ginigipit pa yun, ha? Senator Bongo claimed that the political persecution being suffered by Vice President Sara Duterte over the alleged confidential funds. Hindi masagot, tapos ginigipit. Kami, taong bayan, hindi, hayaan na natin yan, di masagot No, magmumukhang ginigipit lang natin yan. Hindi pwede sa atin yun. Kailangan marinig natin, mga kababayan, kung ano ang isasagot at kung saan nangyari. No? O kung saan nawala. O kung saan nagkulang yung confidential funds na yun. Hindi po tayo papayag na nagmumukhang ginigipit na lang Ayan na, wag na lang sagutin. Sige. Si Marcoleta ang may gusto ng ganun. Di ba? Na pag humingi ng pondo ang vice-presidente, wag nang tanungin, wala nang tanungan dapat. Kailangan ano na lang yan, hayaan na lang. No? Dahil yun po yung traditional daw, mga kababayan. Sa panahon po na to, ang daming nawawalang pondo, no? Bumabagsak ang bansang Pilipinas. Hindi po natin kailangan yung mga ganung style. Hindi po natin kailangan mag-stay doon sa mga traditional nilang dati pa nila ginagawa. Ang kailangan natin, busisiin kada pondo, mga bossing, kahit po piso. Kailangan busisiin no? Dahil madami pong nawawalang pera. At the end of the day, sino ang kawawa? Dahil nawawala yung mga pondo, mamamayang Pilipino. Sa tingin nyo po ba, kailangan pa din yung sinasabi ni Marcoleta na hindi na ba natin ginagalang yung tradisyonal dito sa Congress? Sila na lang No? Tayo, gusto natin ang pagbangon na po ng Pilipinas. Mga bossing, ayaw na natin. Vice-presidente yan Sige, hayaan mo na. Magkano hiningin budget? 2 billion po Hayaan mo na. Tradisyon. Yung tradisyon natin. Saan ginamit yung mga dating pondo? Hindi pa din po pinapaliwanag No?
Ayaw pa din po magsalita. Ang ginawa po nila, yun, nag-lights, camera, action doon sa Congress. Ganun ba? Hayaan mo na. Tuloy-tuloy lang po yun, mga kababayan. Hindi, di ba, Ma'am Chris Rose? Go! Sabi ni Go! Seems to have forgotten that it was during former President Rodrigo Duterte's term when ayan na nga ba ang sinasabi ko, Senator Leila de Lima was detained on drug charges and publicly shamed by the House. Yan nga no? Ako, aminado ho ako mga kababayan. Pati ho ako nakikisaba nun. Saba. Natatawa pa ako. Pero, humihingi ako ng paumanhin. Humihingi ako ng pasensya kasi mali yung pinaniwalaan ko. At ginagalang ko yung desisyon ng korte, mga kababayan. Na walang kasalanan si Senadora Leila de Lima. 7 taon. Hindi po ba yan harassment? Tapos sasabihin ni Bongo, walang harassment nung panahon ni Duterte. Ano yung mga reporter, ano yung mga mamamahayag nakasama doon sa 20,000 to 30,000 na nategi ho, mga kababayan? Hindi harassment yon? Ay, si Bongo, nagkakalim. Hindi ko ho alam, mga kababayan, kung mga ulyanin lang ho itong mga ito, or sadyang ginagawa tayong mga engot o mga aanga-anga. No? Yung mga sinasabi ho nila dati, akala ho nila, madali nating makalimutan. Nandiyan yung sinabi niya din, di ba? Buhay na buhay po. Yung yung reward system. 500,000 pag buhay. 1 million pag tegi. No? 2 million pag nanlaban. Ganun daw nga ho, mga kababayan. Tapos ngayon, biglang, wala pong reward system. Yung tipo ho bang sumasampal na sa mga pagmumukha natin, yung mga pinagsasabi ho nila, mga bossing. Tapos, ikakaila pa din ho, mga boss. Sabi ni Sir Joel Abellera, ayan, ginagawa tayong TAN-GA ng mga yan. Totoo ho. Akala naman nila makakalimutin tayo. Akala nila parehas tayo ng mga DDS. No, pag sinabi ni Panelo na joke only lang yun. Akala nila lahat ng Pilipino ganun maniniwala agad ho sa kanila. Mga kababayan. Di ho ba? Diyos ko. Bongo. Tignan mo si Bato. Wala na sa top 12. Ako naniniwala ako yung nasa pangatlo ho kasi si Bongo Naniniwala ko unti-unti din bababa yun. Ma'am Eva Hernandez, good morning din po sa inyo. At kay Shiro Kansaki. Tapos sigaw nila mga kababayan, nung nagsabi ang BP Sara na pag ako nategi, sinabi ko doon sa tao na yun, tegihin si Bongbong Marcos, tegihin yung Paano kung natural death lang yung kinamatay ni Vice Presidente? Kaya yung pinagbilinan niya, nategi na si BP. Tara, tegihin na natin si Bongbong, si Lisa, at si Romualdez. Di ho ba, mga kababayan?